Parang wala naman yata sa script yung sinabi mo. Ani ni Dylan sa kanya. She pursed her lips. But that's what I feel like saying. Anyway, sabi naman ni Dylan sa camera. Needless to say, my partner here has had first-hand experience on the glitz and the glamour of beauty pageants. She has won a number of crowns from the beauty pageant she joined at her alma mater, De La Salle University. Of course, we are all familiar with her victory as one of the semi-finalists of a highly acclaimed international beauty pageant, La Belleza Filipina. Nagbow siya at nagwave na katulad ng itinuro sa kanila sa beauty pageant bago niya sinabi ang spiel niya. So join us in the first episode of... Tumingin siya kay Dylan. The Beauty Queen? Sabi nito. And the geek. Salo naman niya. And cut! Sigaw naman ni Faye. The staff and crew clapped and hooted. Ngumiti lamang siya habang si Dylan naman ay humawak sa batok nito. Alright guys, I'd like you to meet Jason Amanix. Ani ni Belinda, sabay lahat ng kamay sa isang lalaking nakasalamin at medyo chubby. He's a computer expert, and he'll teach the two of you how to assemble and disassemble a desktop computer, especially its CPU. Napaawang ang mga labi niya. Hindi kasi sinasabi sa kanila kung anong challenges ang gagawin nila para daw surprise talaga yun sa kanila. Kapag ba hindi ko na ibalik yung computer sa ayos, ibabawas niyo yun sa sweldo ko? Oo raw. Right, Faye? Ani ni Dylan. Sumang-ayon naman dito si Faye. Halata namang gusto lang siyang asarin ng dalawa. Close na kayo? Gusto sana niyang isinghal kay Dylan, ngunit dahil hindi niya magagawang sabihin niya na inirapan na lang niya ito. Nasa loob ng isang van sina Dylan at Jewel, kasama ang dalawang cameraman. Si Faye, si Belinda at dalawang production assistant nila na sina Quentin at Eloisa. Papunta raw sila somewhere in Makati. Ayaw namang sabihin ng mga ito kung saan eksakto yon. Wala sa loob na napatingin siya kay Jewel. Napanay pa rin ang tanong kina Faye kung ano ang susunod na magiging challenge sa kanilang dalawa. Masama kasi ang loob ng dalaga sa kinalabasan ng Computer Geek episode nila. Dahil hindi nito magawang ibalik sa dating hardware parts na nasa tower ng CPU. Halatang tulirong-tuliro ito sa mga technical terms. Kahit yung mga simpleng parts lang kagaya ng processor, sound card at motherboard ay hindi ito pamilyar. Noong binili naman daw kasi nitong laptop nito, mas concern nitong itsura kaysa sa specs niyon. Excited na ako sa challenge. Bulalas ni Jewel kaya napatingin siya rito. I have a feeling na may kinalaman na to syempre sa beauty pageant. Para fair naman. Nalurkay ang beauty ko sa computer assembly at networking. Napailing na lang siya. Napalingon siya rito nang paluin siya nito sa bisig niya. Prepare to eat my dust this time around. Nakataas ang noong sabi nito sa kanya. He shrugged. Okay. Okay lang? That's all that you can say? Masyado kang competitive. Tiningnan siya nito ng masama. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong underlying concept ng show natin? It highlights our differences. Na kaming mga beauty pageant winners, madalas puro pagpapaganda, pakikipagsosyalan at party-party lang ang alam. That we can never be as smart as geeks or nerds are perceived to be. Jewel, wala ka naman dapat patunayan na kahit na ano, kahit na kanino. You're you. Pagkasabi niya yun ay nakita niya sa right peripheral vision niya na nakaumang na sa kanilang camera ni Ferds. May kulay pulang ilaw yun. Tanda na inire-record nitong usapan nila ni Jewel. Ferds, pati ba simpleng usapan kailangang kuhanan? Tanong niya rito. Kasama yan sa pinirmahan yung kontrata, Dylan. Don't worry, wala naman akong isasama na raw video na ikasisira ng career niyo ni Jewel. Ani ni Faye na nasa likuran. Tumahimik na lang siya. Ganoon din si Jewel. Maya-maya huminto ang sinasakyan nila sa harap ng Donnie West Modeling Agency. Kumunot ang noo niya. Childhood friend ni Red ang may-ari ng agency na si Donnie. Ano naman kayang gagawin nila roon? Ferds, mauna kang bumaba. Kuhanan mo sila as they go down. Utos ni Faye dito. Sumunod naman ang cameraman. Binuksan niya ang pinto ng van. Hinawakan niya yon para manatiling nakabukas para makababa si Jewel. Sabi ko na nga ba kaya pala familiar yung way natin eh. Sa dama pala tayo pupunta. Nice. Tumingin ito sa kanya. Huhulaan ko kung anong challenge natin. Magra-ramp modeling tayo. He almost pronged at the thought. Pumasok na sila sa agency kung saan sinalubong sila ni Donnie. Nagkumustahan sila saglit. And with the cameras recording everything, ay dinala sila ni Donnie sa opisina nito. Binigyan sila nito ng briefing tungkol sa fashion industry. Sa kung paano nagsimula ang modeling agency nito, kung sino mga bigating kliyente nito,
at kung sino-sino ang top models ng agency nito. Mainly sa kanya yung nakadirekta dahil dating model ng agency na yun si Jewel. Pagkatapos na yun ay ipinakilala sila sa isang African-American na lalaki, ngunit nakadamit na pambabae. Nakakulay gintong jumpsuit ito at may cape pa ito na kulay itim. Madam Cleo raw ang pangalan nito. Humalik si Jewel sa pisngi nito. Inilahad naman niya ang kamay para makipagkamay rito ngunit hindi nito tinanggap yon. Sa halip ay ito nang nagdikit ng pisngi nito sa pisngi niya. Muntik na siyang mapaurong kung hindi lang niya naramdaman ang paghawak ni Jewel sa bisig niya na parang alam nito na gusto niyang humakbang palayo kay Madam Cleo. Dinala sila nito sa isang gilid. The room reminded him of a gym because of its wall-to-wall mirrors. Iyon nga lang imbes na gym equipment ang naroon, pulos mga clothing rack, iba't ibang sapatos at kung ano-ano pang abubot ang naroon. Pinaalis ni Madam Cleo yung mga model na nasa loob. Nakatingin sa kanilang mga ito. Ang ilan sa mga ito'y binati pa si Jewel. Tinuruan siya ni Madam Cleo kung paano maglakad sa catwalk. As expected, iniwan nga siya ng milya-milya ni Jewel. Sinabihan kasi siya ni Madam Cleo na para daw siyang nagmamarcha. Ipinakita nito sa kanya kung paano ang paglakad na dapat niyang gawin. It took him half an hour before he got it right. Well, almost. May pupuntahan pa raw kasi silang iba, sabi ni Faye. Sa SM Mega Mall naman sila sunod na pumunta. As usual, nakasunod pa rin sa kanila mga camera. Dinala sila ni Belinda sa gitna ng Building A ng mall, kung saan magkakaroon ng fashion show para sa Save It Chic. Yun daw ang RTW clothing line ni Jenny Nicolas, isa sa mga kilalang fashion designer sa Pilipinas. Parang gusto na niya mag-back out nang sabihin sa kanila ni Belinda na magbo-model daw silang dalawa ni Jewel sa fashion show na yon. Are you serious? Tanong niya rito. Tumango ito. You're going to be taught by one of the best catwalk directors in the land, Dylan. Actually, madali pa nga ito dahil bukod sa everyday wear lang yung damit, hindi talaga high fashion runway show tong event. Pwede kang maglakad na parang namamasyal lang sa mall. Kinindatan pa siya nito. Nasapo niya ang kanyang noo. The things that you made me do. Siniko naman siya ni Jewel. Come on, no sweat yan for you. Ang dali mo kayang natutunan yung proper way to catwalk kanina kay Madam Cleo. You made her smile pa nga. Super hard to please kaya yun. Napabuga siya ng hangin. Fine. Narinig niyang tumawa si Faye habang nagbibigay ng instruction kay Pertz. Well, you have to do it, Dylan, and you don't have any choice anyway. I know. Bahagyang nakangiting sagot niya rito. Naramdaman niyang paghawak ni Jewel sa braso niya at inila siya nito papunta sa backstage. Hey, let's see what we're going to wear. Nagpatianod siya rito. Isa sa mga taga-backstage ang nag-abot sa kanya ng cargo short at dilaw na polo shirt. Kagaya sa modeling agency, pinagtitinginan din sila ng models at iba pang mga tao sa backstage. Nang makapagbihis siya, may ilan pa na nagpa-picture kasama siya. Dylan! Pasigaw na tawag sa kanya ni Jewel. Ito talagang si Dylan, pasimpleng chick boy. Ani ni Jewel sa sarili nang makita niyang may nakadikit ng mga model dito. Lumingon ito sa kanya nang tawagin niya ito. Kaya lang parang gusto niyang magsisi sa ginawa niya dahil nakatanggap siya ng tingin mula rito na animo sinusuri siya. Kagaya ng tinging ibinigay nito sa kanya noong naka-Wonder Woman costume siya. Alam niyang medyo mas revealing ang suot niya ng mga sandaling yun na yellow spaghetti strap blouse at ultra short shorts. Mas kita kasi ang cleavage niya dahil sa halos umabot sa kalahating dibdib niyang lalim ng neckline ng suot niyang blouse. Tinawag sila ng isa sa mga staff ng event at binigyan sila ng instructions. Pangatlo raw sila sa parehang lalabas at magmamodel sa stage. Pasulyap-sulyap lang siya kay Dylan na mukhang chill lang sa mga nangyayari sa paligid. She sighed inwardly. Mabuti pa ito mabilis mag-adapt sa mga kakaibang sitwasyon na pinaglalagyan dito. Narinig na nilang pagsisimula ng event mula sa MC. Pinapila na sila. And as the loud music played in the background, they were given their cue. Nagtinginan sila ni Dylan. Tumango siya rito at naglakad sila palabas ng stage. Nagsigawan ng mga taong nanonood nang makilala sila. Nakangiti siya habang naglalakad at nagpo-pose sa tapat ng mga marker. Habang sa gilid ng mga mata niya nakikita niyang seryosong mukha ni Dylan. Nakita rin niya kung paano ito maglakad. He seemed confident and looked like he had been modeling for years. Ilan sa mga babae sa audience ang isinisigaw ang pangalan nito. Nang sa wakas ay matapos ang turn nila ay bumalik na sila sa likod ng stage. May ilang fans ang sumugod doon. Isinisigaw ang pangalan niya at ni Dylan. Kumaway siya sa mga ito. Si Dylan naman ay hinawakan siya sa braso at iginaya papasok uli sa backstage. Jewel! Ang ganda mo, Jewel! I love you, GM Dylan!
Dylan, marry me! Patikim naman ako niyan, Jewel. Jewel, let's do it naman. Kahit isang gabi lang. Napahinto siya sa paglalakad sa narinig. In a split second, nawala si Dylan sa tabi niya at narinig na lang niyang galit na boses nito na nagtatanong kung sino sa mga nasa labas ng bakal na barandilyang mga lalaking nang bastos sa kanya. Nagturuan ng ilan sa mga teenager at kalalakihang naroroon. Lumapit na ang event marshal at security ng mga mall nang mapansin ng mga itong komosyon. Kaya niyong mambastos ng babae pero hindi niyo kayang humarap sa kapwa niyo lalaki? Mga gago pala kayo. Dylan, tama na. Hayaan mo na sila. Saway niya rito habang nakakapit ng mahigpit sa braso nito. Nilingon siya nito. Kitang-kita niyang galit sa mga mata nito. Hindi sila magtatanda kung hindi sila tuturuan ng leksyon. Sir Dylan, pumasok na lang ho kayo sa backstage. Sige na ho. Pakiusap dito ng isang event marshal. Pinaalis naman ng gwardiya ng mall ang mga manonood na nasa gilid ng backstage. Guys, come on, go backstage! Narinig niyang sabi ni Faye. Bumuntong hininga siya. Salamat sa pagtatanggol sa akin. I'm sure magtatanda na sila. Just seeing you angry will make them think twice about saying nasty words to any woman. Nakita niya na nabawasan ng kaunti ang galit na nasa mga mata nito sa sinabi niya. Hinila niya ito papasok sa backstage. At sa pagkakataong yun sumama na ito sa kanya. Nabalitaan ko yung nangyari sa Mega Mall Nag-angat si Jewel ng tingin at nakita ang kaibigang si Jocelyn na papasok sa dressing room nila. Araw yun ang taping ng Heartstrings at ng show nito sa Music Fusion. Hindi naman siya nasurpresang nakarating yun dito. Malamang, chismoso ka eh. Pabirong sabi niya rito. Umupo ito sa tabi niya. Hindi rin. Nito habang kinakalikot ang accessories na dala-dala niya na nakalagay sa isang kahong binili niya sa Pape Malrotti. Hinarap niya ito. Hoy Jasly, kilala kita. Spill it out. Bumaling ito sa kanya. I knew through a friend of a friend na kaya pala pumayag yung si Dylan sa offer ni Boss Kelvs ay dahil gusto lang niya ng change of scenery. Dahil nga hindi masyadong naging maganda yung performance niya noong mga huling laban niya. Kumunot ang noo niya. And so? Jasly shrugged. I just want to remind you na hindi siya permanenteng magiging parte ng mundo mo. Babalik at babalik din siya sa mundo ng chess. A world too different and too far from yours. Natawa siya sabay hilig sa balikat nito. Jasly, don't worry about me, alright? Aniya rito habang kinakausap ito sa salamin na nasa harap nila. I'll enjoy the experience while they last. Bumuntong hininga ito. If you say so. Inakbayan siya nito. Ano nga palang sunod na kalokohang gagawin niyo sa show ni Dylan? Honestly, I have no idea. Mula sa Comic-Con ay nagtuloy sina Jewel at Dylan. Kasamang mahigit sa kalahating team na bumubuo sa show nila, pabalik sa Studio Sing AVS-GMN building. Dahil sa Comic-Con na ginanap sa Trade Hall ng Star Mall sa Mandaluyong City, ay nalaman niyang estado ng local comic scene. Marami rin palang indie at popular na comics, at iba-iba rin ang genre at format ng mga yon. Nag-interview sila ng mga newcomer na Comic-Con, mula sa mga artists pati na rin sa fans. They even managed to interview some of the most respected names in the industry. Actually, parang hindi naging challenge yon, kundi parang isang exposure trip para sa kanya. At syempre, Dylan surely knew his way around. Halos lahat ng mga exhibitor ay kaya nitong pangalanan. Kaya rin itong magbigay ng mga detalye sa halos lahat ng comics na makita nila. Mula sa kwento, characters, hanggang sa mga creator ng mga yon. Hindi pa nga nila ito napigilang bumili ng ilang comics at animoy fanboy ito na nagpapirma at nagpa-picture sa mga paborito nitong comic artist. Kinailangan nilang bumalik sa Studio 5 kahit nakapag-shoot na sila sa Comic-Con dahil may ilang shoots daw na kailangan kuhanan sa studio. At ang mga na-assign na maiwan na member ng staff and crew ang nag-set up ng studio para sa taping nila. Ang nadatnan nilang mga set ay isang mukhang cafeteria, isang animoy kwarto at isang madilim na alley. Anong meron? Tanong niya sa mga tao roon. Si Faye ang sumagot sa kanila. We'll be doing a short film clip of the movie Spider-Man. Nagulat sila ni Dylan. What we'll do is some sort of a parody. We're going to use Spider-Man's alter ego, the clumsy and geeky Peter Parker. If you guys have watched the movie, although I bet that Dylan must have watched it a couple of times. Ngumiti si Faye kay Dylan bago ito nagpatuloy. There was a scene at the cafeteria where Mary Jane has almost lifted and had her lunch thrown in the air. Peter Parker saved Mary Jane and he even got to catch Mary Jane's lunch.
Tumikhi muna ito bago magpatuloy. So ang gagawin natin, madudulas din si Peter Parker. At ang ending, si Mary Jane pa ang makakasalo ng tray at ng lunch niya. Tumangutango naman siya. Ano-anong scenes yung gagawin natin, Faye? Tanong ni Dylan dito. 1, yun ngang sa cafeteria. Tapos, yung nasa kwarto siya at na-realize niya na may nangyayaring changes sa katawan niya. Another is a fight scene with Green Goblin. We're going to have the Goblin CGI ed. Itinuro nitong iba't ibang set kung saan gagawin ang mga eksenang binanggit nito. Then you guys will also do one of the best kisses scene on the silver screen. Faye winked at them. Ha? Kissing scene? Kami ni Dylan? Bigla ang naging pagbilis ng tibok ng puso niya sa narinig. Sinulya pa niya si Dylan na seryoso lang na nakatingin kay Faye. So what's the catch? Tanong ni Dylan kapag daka. Ngumiti si Faye. Okay, just to give Jewel an idea, the scene had Spider-Man hanging upside down in his web. Mary Jane goes to him, peel off his mask just enough for Spidey's lips to show, and they kiss. But since what we'll do is a parody, before you guys can kiss, Spider-Man will fall to the ground, and of course, may caution naman to break Dylan's fall. Okay. Ang tangi na lang niyang nasabi. Nang manatiling tahimik lang si Dylan, inutusan ni Faye ang mga production assistant na ibigay sa kanilang mga costume nila. Sinabihan din nito si Belinda na i-brief na sila sa mga script nila. At dahil comedy naman ang ginagawa nila, hindi naging mahirap i-shoot ang mga scenes na pinapagawa ni na Faye. Halos 3 hanggang 7 take lang sila per scene. Ngunit hindi pa rin talaga niya maialis sa sarili na hintayin yung kissing scene nila ni Dylan. At parang nananadya pa talaga. Inihuli pa ng stop ang scene na yon. When they were about to do the highly anticipated scene, she had difficulty breathing again. Pinilit niyang magmukhang kalmado habang dahan-dahang ibinababa ng nakabaligtad si Dylan. Naka-costume ito ng Spider-Man. At ang sabi ni Faye, kailangan lang daw niyang ibaba hanggang sa bandang ilong ni Dylan ang maskara nito. At bago pa nga magdikit ang mga labi nila, ay babagsak na ito sa foam na nasa sahig. Nang magka-level ng mga labi nila ni Dylan ay dahan-dahan niyang ibinaba ang maskara nito. Naramdaman niyang init ng hininga nito nang dahan-dahan niyang ilapit ang mga labi niya sa mga labi nito. Bakit ang tagal yata nitong malaglag? Dylan kissed her. She closed her eyes as Dylan slowly nibbled on her lower lip. And then all she knew was that she was already responding to his kiss. And she couldn't hear anything but her heart beating so fast. Naputol ang halik ng tuluyan ng ibinaba ng mga humahawak ng harness ni Dylan. Nang mapalingon siya sa staff and crew, ilan sa mga yun ay nasa mukha pa rin ang pagkabigla. Ang iba naman nanunuksong mga ngiti. Nang tingnan niya si Dylan na noon ay nakahiga na sa bed foam na siyang binagsakan nito, nakatingin lang din ito sa kanya. Hindi niya mabasang sinasabi ng mga mata nito. Inalis niya ang tingin kay Dylan at nakapamewang na hinarap si na Faye. Kayo ha? Pinagtitiripan niyo na naman kami ni Dylan. That was actually an accident, sagot ni Faye sa kanya. Biglang nagkaproblema yung harness kaya hindi maibaba si Dylan. I said cut, but I guess hindi nyo na narinig dalawa. Well, I understand. The two of you were kind of busy. The staff and crew hooted nang muli siyang bumaling kay Dylan. Nakita niyang nakaupo na ito sa bed foam at inalis na nito ng tuluyan ng Spider-Man mask nito. Saglit na nagtama ang mga tingin nila bago ito bumaling kina Faye. Another take? Tanong ni Dylan dito. Kau Dylan ha? You want to take advantage of Jewel? Sagot ni Faye dito. Of course not. Ani ni Dylan nang tumayo ito. It was Jewel who took advantage of me. Napasinghap siya sa narinig. Excuse me? Hey, I'm just kidding. Sagot agad nito. Sorry about the kiss. Napakagatlabi siya. Dylan was sorry that he kissed her? Okay lang. Nagsimula na naman silang tuksohin ng mga tao sa paligid. Oh, Sir Dylan, okay lang daw kay Ma'am Jewel kung isa pa uli. Kantsaw ng isa sa mga naroon. Dylan managed his name, chuckling. He looked so charming in her eyes. She wanted to throw her arms around him and just kiss him. Hi Dylan, pwedeng magpa-picture with you? Nag-angat ng tingin si Dylan. Nasa asaleya siya habang umiinom ng scotch. He saw 2 women, probably in their early 20s, smiling giddily at him. I guess. Sagot niya. Yay! Hanang mas maliit sa dalawa. Tumabi agad ito sa kanya at humilig sa balikat niya, habang ang kasama nito'y iniumang sa kanilang hawak nitong cellphone. Halos masilaw siya sa flash neon, lalo na't medyo madilim ang loob ng bar.
Pagkatapos na yun ay nagpalit ng pwesto ang dalawa. Ang isa naman ang sumandal sa kanya at ang isa ay naging tagakuha ng larawan. Yay! Super thanks, Dylan! We so love your show! Anang mas maliit na babae sa kanya. Tumango naman ang kasama nito. We're fans! By the way, where's Jewel? Not sure. You're so tahimik pala talaga in real life. Bulalas ng isa sa mga ito. Good thing Jewel can really make you makulit at the show. Siniko naman ang nagsalita ang kasama nito. Girl, we gotta go. Baka single na tayo pagbalik sa table natin. Natutop naman ang kasama nito ang bibig. Oh yeah, thanks again, Dylan. Our boyfriends are waiting for us at our table. We just couldn't resist na hindi magpa-picture. Data! He waved a goodbye at the two and went back into staring at his glass of scotch. Mula nang magsimulang ipalabas sa music fusion ang show nila ni Jewel, malaki nang ipinagbago ng tahimik na buhay niya. Hindi na siya nakakalabas ng walang nagpapapicture sa kanya o kaya nagtatanong sa kanya tungkol sa mga susunod na episodes ng show nila at nagkokomento tungkol sa napapanood ng mga ito na episode ng show. And he thought it was iconic that he was now known as the guy who hosted the show than being a chess grandmaster. 3 na lang at matatapos ng kontrata nilang 12 episodes. But because of the spike in the ratings that their show caused, there was already discussions about having another session, having a new show with a different concept altogether, and even bringing their tandem to Music Fusion's mother network, ABS-GMN. Despite all of these talks that were going on, he still hadn't said yes to anything. Ang sinasabi niya pag-iisipan pa niya. He thought it was better to tell them that than bluntly say no to them, especially to Faye, Kelvin, and Diana. They had been very supportive to him when he was stalking his Jesus from chess. Ngunit kailan lang ay tinawagan siya ng chairman ng National Chess Federation of the Philippines, ang dating senador na si Henderson Encarnacion, tungkol sa isang tournament sa Bangkok, Thailand. Tinanong siya nito kung sapat na bang naging pahinga niya at kung nagpa-practice na ba uli siya. He sighed and drank his scotch. He saw familiar figures from his peripheral vision. Nang lingunin niya yon, nakita niya sina Jewel, Faye at Jasly na papasok sa bar. Nagulat si Jewel na sa dami ng tao sa loob ng Azalea Bar ay nakita agad niya si Dylan at muli otomatikong bumilis ang tibok ng puso niya. Pinilit niyang sariling ngitian ito sa kabila ng nararamdamang kaba. Tumangulang sa kanya si Dylan. Nilingon niya sina Faye at Jasly. Mauna na kayo, pupuntahan ko lang si Dylan. Nagpalitan ng makahulugang tingin ng dalawa bago sumunod sa waiter na magdadala sa mga ito sa bakanting mesa. Ilan sa mga customer doon na nakakilala at bumati sa kanya. Mayroon pang ilan na nagpa-picture sa kanya kaya natagalan bago niya nagawang makalapit kay Dylan. Kinalabit niya ang lalaking nakaupo sa kaliwa nito. Hey, can I take your seat? Tanong niya rito sabay ngiti. Bahagya namang natulala ang lalaki bago nakasagot sa kanya. Hi, Jewel. Sure. Tumango agad ang lalaki. Mas maganda ka pala sa personal. Pahabol na sabi nito bago tumalikod sa kanila. Pumalatak si Dylan. Poor guy. Nilingon niya ito. Bakit naman? Because he gave me his seat? Tanong niya rito bago tuluyang umupo sa upo ang binakante ng lalaki. Lumapit sa dalawang bartender at tinanong kung anong order niya. She asked for a glass of zombie. There was something hypnotic about Dylan drinking his scotch. Ngunit hindi niya matukoy kung ano talaga yon. Umiling-iling ito nang maibigay ng bartender ang in-order niya. Siguro kahit susi pa ng kotse nung lalaki kaninang hiningi mo, ibibigay niya yun sa'yo. You should have toned down your womanly charms. Nataranta tuloy masyado sa ngiti mo. She rolled her eyes and took a sip of her drink. Nag-stutter ka rin naman nung nagpakilala ka kay Ezra dati. Yan ang mapangalahati niyang ininom na alak. Natawa ito. Natatandaan mo pa yon? Unfortunately, yes. Of course. Nag-copy pa nga tayo nun pagkatapos, remember? Yes, I remember. Saglit itong may tinapunan ng tingin bago ito muling bumaling sa kanya. Sina Faye at Jasly na ba? Kumunot ang noo niya at nilingon niya ang gawin ng tinapunan nito ng tingin kanina. She saw Jasly and Faye laughing at something. Ibinalik niya ang tingin kay Dylan. Why do you ask? Tanong niya rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. I'd better ask him now. Napalunok muna siya bago muling nagtanong. Tell me, Dylan, may gusto ka ba kay Faye? She tried her best to sound casual. If Dylan were to answer yes, magwa-walk out talaga siya. First, he chose Ezra over her.
Then si Rowena. At ngayon si Faye naman. Bakit ba parang hindi siya nakikita ni Dylan? Why does he keep looking at other women samantalang nandoon lang naman siya sa harap nito? Hinintay niya ang sagot nito sa tanong niya. Ngunit lumipas ang halos 1 minuto ay hindi pa rin ito sumasagot. Sa halip ay sinaid lang nitong natitirang alak sa baso nito. Sumenyas uli ito ng isa pang glass mula sa bartender. Hindi mo na sinagot ang tanong ko, Mr. Dylan Cervantes. Bahagya itong nagkibit balikat. I just find Faye attractive. Magkakaroon pa kaya ng pag-asa si Jewel sa puso ni Dylan?